na itong si Roque ay nakita na nagtatago diyan ho sa gitna ng kahuyan at ayaw magpahuli sa Interpol. Yan ho ang natuklasan ayon ho. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Ito ho, latest update tungkol ho dito kay Roqueta, kay Atty. Roque ho, na nagtatago ho, biglang nagtago, ayaw magpahuli sa Interpol sapagkat nagtago na ho diyan sa kahuyan, sa maraming puno ng kahoy sa Netherlands. Nako po. Mga kaibigan, kung matatandaan nyo at kung nasusubaybayan nyo itong kaso ni Roque at galawan ni Roque, ito po ay parang babaeng manok na putak-putak ng putak, maingay na maingay ho, parang ang hindi abogado eh. Sayang nga ito dahil nasobrahan ng talino ho. Hindi nagamit yung kanyang pagiging abogado sa mabuting paraan, bagkus kaya't ang sinapit niya ho ay ito ho, paglabas ng kanyang warrant of arrest dito sa qualified human trafficking na kaso. Kahapon ho yan lumabas ang warrant of arrest, walang piyansa ho yan, katulad ng kaso ni Kibuloy, ni Alice Go at ng iba pa. Walang piyansa ho habang nililitis, ang kaso ay nakakulong. Datapwat sa puntong ito, bigla hong nagtago diyan sa mga maraming puno at kahuyan nung makatunog na siya ay aarestuhin ng Interpol. Nako! Ayan na nga ang sinasabi ko eh, mga kaibigan. Gusto ko lang makuha ang inyong panig, mga kaibigan. Pabor po ba kayo na itong si Roque ay maibalik sa Pilipinas sa pamagitan ng pagdampot ng Interpol upang ikulong sa tunay na kulungan na rihas na bakal? In reaction po, diyan sa comment section, inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Ito po, tungayan po natin itong si Roque. Magandang araw po sa inyong lahat, no? Napag-alaman ko po na ako po daw ay naisyuhan na ng warrant of arrest para dun sa non-bailable human trafficking. Well, yan po talaga ang proseso, no? Na matapos na magkaroon ng resolution, ay mag-i-issue ng warrant of arrest ang hukuman para magkaroon siya ng jurisdiction para litisin ang kaso. Ganun pa man, meron po ako mga remedyo na gagawin ko naman po, no? Nandyan po yung motion for reconsideration na alam kong wala na pag-asa dahil lang pong DOJ ay talagang political. Pero bago po... Nako, tingnan nyo si Roque dito, may dala siyang bag at depressed, talagang depressed na taranta na. Iyan po siya laging may dala siyang bag na nandun siya sa maraming puno, kaya't marami po nagsasabi na itong si Roque ay nagtatago na doon sa maraming puno sa gitna ng kahuyan, mga kaibigan. Pakinggan po natin ang kanyang sinasabi sapagkat ay wala na akong kredibilidad ang kanyang mga pinagsasabi. Nagyayabang pa eh. Tingnan po natin kung makapagyayabang ito kapag nandyan na ang actual commission na dinadampot siya ng Interpol. Datapwat sa puntong iyan, gumawa na po ng aksyon, paraan ang ating gobyerno sa legal na proseso at paraan para maibalik ito sa ating bansa upang ikulong sa rihas na bakal. Katulad ni Kibuloy, parehas ang kaso nila qualified human trafficking. Ito pa, na makapunta sa hukuman, kinakailangan talaga mag-file ng ganyang motion for reconsideration. So, gagawin po rin po natin yan at bukod pa po dyan ay meron ding remedyo dun sa hukuman mismo, no? Pagamat bago na po yung rules at wala na po yung tinatawag na determination of probable cause, meron pa rin pong karapatan ng isang akusado na humiling sa RTC na pagdidismiss ang kaso dahil nga po sa grave abuse of discretion na tinatawag. Naniniwala po ako na mayroong grave abuse of discretion dahil wala po talagang kahit anong ebidensya na nagpapakita na ako yung nag-recruit at ang pamamaraan ay sa paggamit ng dahas at para pagsamantalahan yung gawain ng tao, no? At wala rin... Ayun, mga kaibigan, talagang pakinggan pa po natin itong mga sinasabi ni Roque. Talagang nataranta na parang siramplaka na, napaulit-ulit ang kanyang mga pinagsasabi. Lumang tugtugi na ito ito pa.
kahit anong ebidensya na nagpapakita na ako po'y nakipagsapwatan sa aking kliyente, no? Ang aking tanging aksyon na naging basihan ng pagsampa ng kaso sa akin ay yung pag-follow up ko daw doon sa lisensya ng Lucky South 99 na request sa akin ng aking kliyente na si Kasan Laong. Naniniwala po ako na delikado itong ganitong desisyon dahil wala na pong abogado na talagang magsisiguro na kanilang mga kliyente ay sang-ayon lahat ng ginagawa nila sa batas, no? Dahil ang ating pagpa-follow up lang naman po ay para masigurado nga po na legal ang operasyon ng umuupa doon. Huwag po tayong maniwala dito. Yung mga sinasabi niya na walang ebidensya, na ang tanging ebidensya lang ay sinamahan niya ang kanyang kliyente. Mayroon pong mga dokumento na magpapatunay at mga buhay na testigo laban ho dito. Kaya nga natagalan ito na bago sampahan ang kaso dahil itong mga testigo ho na ika nga po magpapatunay ay inayos pa at siyempre itong mga ibang legal na dokumento. Kaya itong mga pinagsasabi ho nito na 10 na sinasabi niya, 11 ho ay walang tama. Ganyan ho katindi itong si Roqueta. Sa pag-aari ng aking kliyente na si Whirlwind Corporation. Dahil kung yan po ay illegal, pati po yung aking kliyente ay madadawit nga sa mga illegal na gawain. Hindi po yan kriminal, gawaing abogado po yan. So naniniwala po ako na itong kasong ito talaga ay pagigipit sa akin dahil sa aking political na paninindigan, dahil sa aking walang tinag na pagsusuporta sa mga Duterte, at naniniwala po ako na ito'y dahilan para magpalakas pa dito sa aking aplikasyon sa asylum dito po sa bansang Netherlands. So ako po'y uulitin ko, gagawin ko po ang lahat ng remedyo sang-ayon po sa ating batas para mapawalang bisa itong impormasyon labang sa akin for qualified trafficking. At inuulit ko po wala po akong kahit sinong re-recruit. Ayaw ko nang tapusin yan mga kaibigan. Paulit-ulit na itong sinasabi ni Roqueta Buhato doon sa Kahuyan, no? Pambira. Sabi niya, impormasyon daw lang yung qualified trafficking. Hindi impormasyon yan. Nasa korte na ang kaso, Roqueta. Kaya yan ay tunay na kaso na. Hindi ito ika nga sinasabi mo na mga impormasyon lamang. Anak na katakot-takot. May kaso ka na nga tapos lilituhin mo pa ang taong bayan. Yung mga nanonood lang sa iyo, yung mga naniniwala lamang na tagasunod mo, ang maniniwala sa iyo, ba't ang taong bayan na matino ang pag-iisip dahil alam na alam ang kalakalan ng iyong pagkatao ay walang maniniwala sa iyo dahil maniwala po kayo sa hindi. Isa po ang patutunguhan nito. Riyas na bakal kapag naibalik dito ho sa Republika ng Pilipinas. Mga kaibigan, ang dami ho na nagbibigay ng anumang public opinion. Kung bibigyan nyo po ng anumang ikang pananaw, kung ang mga lokasyon tuwing itong si Roque ho ay nagla-live, ay laging nandun po sa maraming punong kahuyan. Simula po nang lumabas yung warrant of arrest niya, ay lagi po nagpapakita doon sa maraming punong kahoy. Datapwat ang sabi ng ating mga mahal na taga-subaybay na nagbibigay ng anumang public opinion na itong si Roque ay nakita na nagtatago diyan ho sa gitna ng kahuyan at ayaw magpahuli sa Interpol. Yan ho ang natuklasan ayon ho sa mga masugid na nating nagbibigay ng anumang public opinion. But anyway, abangan po natin ito kung kailan na bibigyan ng matinding aksyon, mga kaibigan, dahil ang ating pamahalaan mayroong ng latest update dito na nakikipag-ugnayan na sa Interpol ang ating pamahalaan upang sa ganun gawin ng legal na proseso. Nandiyan ang pagtansil ng passport, nandiyan ang pwedeng pagsilbi ng warrant of arrest anytime, nandiyan din po sa ika nga po ibigyan ng red notice, mga kaibigan, at nang sa ganun po ay matrace ito, ika nga po ay mamonitor ang galawan, at nang sa ganun po dumating ang araw at oras na kunin at ibalik dito sa Pilipinas upang ikulong sa tunay na kulungan na rihas na bakal. Sa like ko sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.